Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakamping. So dalawang topic ho tayo ngayon. Unang topic ho natin, itong sinasabi o naging suggestion nito ni dating Senador Antonio Trillanes dito kay Mayor Leni Robredo. At ang ating pangalawang topic, itong dagdag naman ito problema ni Sara Duterte. Naku ho. So dito kasi mga ka-action, may sinasabi dito si Trillanes dito kay Mayor Leni Robredo, at sa palagay ko may punto ho siya. Tama ho ang kanyang sinasabi. Sana ho ito ho talaga ang gagawin ni Mayor Leni Robredo. O eto ho, bago ho ako magbigay ng aking sariling opinyon, panoorin at pakinggan ho muna natin ito si Trillanes. Sa Republicans or Democrats, 'di ba may primary sila? Marami nagfa-float. Very bitter pa 'yan eh. Yeah. Yung labanan niyan, 'di ba? Yung kila Bernie Sanders, sila Hillary Clinton. talagang grabe yung bakbakan nila. Pero nung nagkapilian na dun sa primary, Support everybody na. united. Yeah. Ganon din naman yung mangyari dito. Pero gusto ko lang i-point out yon na merong kasing magagaling sa primary pero sa general election hindi. 'Di ba yun yung consideration ng mga strategies ng US politics. Parang nag-appeal ka sa base pero hindi sa median voter and independence. Oo, but kaya yun ang inaano nila na tipong mananalo ito pero for sure talo ito sa general election. Ganon yung play nila. Ganon din dito nangyari sa atin. Ako, I feel si Leni is going to be good dun sa base, pero sa general election, baka kakapusin siya. Just like nung 2022. Because she doesn't start early. Yun naman yun. We concede that. So, by starting late, hindi mo na ma-develop yung mga yung machinery mo, yung LGU network mo. Na nagawa ng Dutertes already. Ngayon, ginikutan na, sinesemento na nila kung sinong kandida. Ito wala. Nobody's even starting dun sa kampo niya. So, pero, ang default ng mga kakampings, for example, is si Leni. So, malakas siya sa base, pero sa general election, doon ulit magsisimula late. Okay, paano ba? Paano tayo mag-start? Yeah. Because you didn't start early, hindi mo alam sino yung mga coordinators mo sa bawat probinsya sa Pilipinas, bawat munisipyo. The ground war. At nakita namin yan noong 2022 na hindi pwede yung social media, parang, craze na, totoo, okay to. Yeah. Okay yun, kung overwhelmingly popular ka in the case ni Pinoy at ni Digong noong 2016. Pero yung sa kanya, popular siya sa base. Doon sa base eh. Pero yung Ilocanos and the Mindanaoans, the Visayas are not going to be excited once mag-declare si Leni because we've seen You that have to win before. them over. You have to win them over. Yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no. Alam nyo, sa totoo lang may punto si Trillanes. Tama lang ho ang kanyang naging suggestion, no? Kung sakali ito tumakbo si Mayor Leni Robredo. Kasi kung balikan ho natin yung 2022, last hour na ho, no? Last hour na nakapag-desisyon ito si Mayor Leni Robredo. Kumbaga kapos na kapos talaga si Mayor Leni Robredo. Kaya ito yung naging suggest o naging punto nito ni Trillanes dito kay Mayor Leni Robredo na sana magdesisyon na siya. Kung sakali man halimbawa, buo ang desisyon niya na tumakbo siya sa pagka-presidente this coming 2028 presidential election. Kasi noong 2022, kapos na kapos ho talaga mga ka-action. Pero nagawa pa rin ng mga kakamping na ma-maintain ang boto na mahigit 15 million. Kahit kapos na ang pagdeklara o pag-file ng candidacy ni Mayor Leni Robredo noong 2022, 'di ba? So ito kasi dapat si Mayor Leni Robredo, hindi naman ho natin siya binamadali, pero dapat this year, no? Bago mag-end ang taon na ito, dapat mag-declare na siya kung siya ay nakapagdesisyon na siya ay muling tatakbo sa pagkapangulo. Dapat itong taon na ito. 'Di ba? Kasi next year,
ano na po yun, next year na October, ano na po yun, filing na yun ng mga candidacy, kung sino-sino ang tatakbo, di ba? Kaya dapat ngayong taon na ito, no, marinig na natin kay Mayor Leni Robredo kung siya ay tatakbo o hindi, di ba? Oo, para makapag-preparar. Anyway, tayo naman ready, tayo na mga supporters, di ba? Siya lang ho ang hinihintay natin, di ba? Pero dapat itong taon, magdeklara na ho siya. Kasi tama ho yung sinasabi ni Trillanes na machinery ang mga LGU official, di ba? Para halimbawa, kung magdeklara siya ngayong taon, no, bago mag-end ang taong ito, magdeklara na siya ay tatakbo. So yung mga LGUs, makapag-isip-isip na yun kung sino ang kanilang susuportahan, di ba? May chance na sila na mag-isip kung sino ang kanilang susuportahan, kung si Sara ba o si Mayor Leni Robredo, di ba? Oo, kasi kailangan ho talaga marami kang machineries di ba? Bukod sa machineries, kailangan talaga may pera ka talaga, di ba? Oo, si Mayor Leni Robredo, alam naman po natin wala pong pera yan. Taong bayan lang ang may gusto na siya ay patakbuhin sa pagkapangulo, which is lamang na lamang ho si Mayor Leni Robredo kasi taong bayan ang may gusto. Kasi alam naman po natin ang pinakamalaking problema ho ngayon, no? Corruption. Oo, na kung saan inaksyonan ng Pangulo. Nakikita ho natin ang pag-aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa corruption. Kaya may punto ho itong sinasabi ni Trillanes. Oo. Excuse me po. Ito ho mga ka-action, ang pangalawang topic natin. Ayan, nakikita nyo po yan mga DDS. Ano ho ang masasabi nyo dyan? Nako, dagdag problema na naman yan. Nung mga nakaraang araw, 73M ang pinapasauli ng COA. Yan, 375M confidential fund ng OBP ipinapasauli ng COA or Commission on Audit. Agoy, sunod-sunod na problema ni Sara ito. Maliwanag na maliwanag po ito ha. Hindi cleared ang pangalan ni Sara sa COA. Tulad ng ginangata-ngata ng mga DDS na sinasabi nila noon na cleared daw ito ang pangalan ni Sara sa COA. Pero ayan po ayan po ang katotohanan, di ba? Isa po yan sa mga ebidensya na hindi cleared ang pangalan ni Sara. Anyway, alam na natin noon pa yan na hindi pa nga cleared itong pangalan ni Sara sa Commission on Audit. Ang mga DDS lang kasi, ang pilit na pinapaniwala nila sa kapwa nila DDS supporters na ito daw si Sara ay cleared ang pangalan sa COA, which is wrong. Noon pa yan, alam na natin yan. Ayan na po, ha? Isa sa mga ebidensya yan, ha? Na hindi cleared ang pangalan ni Sara sa COA. Kasi may pinapasauli, ha? Bukod sa 73M, ayan pa, 375M pinapasauli. Ayan po, mga ka-action, mga kakamping. Maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw. So, yun lang ho, mga ka-action. Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!